Mahigit sa 19,000 Pilipino ang tinamaan ng thyroid cancer sa Pilipinas, ayon sa Philippine Cancer Registry. Yan ang ulat ni Bien Manalo. November 2021 nang magkaroon ng bukol sa leeg ang 22-year-old na si Marjorie. Hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang simpleng kulani lang ito. Ang ipinagtataka lang ni Marjorie, bagamat nadaragdagan ng bukol, wala siyang sakit na nararamdaman. May 2022 nang magpakonsulta na siya sa espesyalista at dito na niya nalaman na may thyroid cancer na pala siya. Halos gumuho ang kanyang mundo nang malaman ito. Nung nakita po ng doktor na cancerous po pala, papillary carcinoma, level 1. Nagulat po actually kasi sabi nila na at this age po parang hindi naman, parang rare po na magkaroon ng cancer siya. 2 beses inoperahan si Marjorie para maalis ang mga bukol. Aminado siya na malaki ang naging epekto ng sobrang stress sa trabaho at unhealthy lifestyle gaya ng pagkain ng mga unhealthy food sa pagkakaroon niya ng thyroid cancer. At dahil inalis na rin ang kanyang thyroid gland, apektado rin ang kanyang resistensya at hormonal imbalance. Kapag wala ka na palang thyroid is medyo ano ka na, yung katawan mo is slow na gumalaw, medyo hirap ka na. So dapat talaga inaalagaan natin ng maayos yung katawan natin. Bagamat cancer-free na, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang blood check-up kada 6 na buwan at pag-inom ng levothyroxine araw-araw para hindi lumipat ang cancer cells sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Make sure lang na kapag kunwari stress tayo sa work or sa life, dapat balanse pa din. Dapat yung health natin is yung isa sa mga top priority natin. Sa tala ng Philippine Cancer Registry, nasa mahigit 19,000 ang tinamaan ng thyroid cancer sa Pilipinas. Mas marami sa mga babae kumpara sa mga lalaki. Ayon pa sa Philippine Thyroid Diseases Study, aabot sa 8.3% ang paglaganap ng thyroid function abnormalities sa buong bansa. Ayon kay Dr. Herdy Glorian C. Luna, oncologist mula sa Philippine Cancer Society, mahalaga ang early consultation para maiwasan ang thyroid cancer. Agad na magpatingin sa espesyalista sakaling magkaroon ng bukol sa leeg. According to Globogan 2022, it ranks number 7 in terms of incidence. Deaths, it's around 47,000 deaths globally. So it ranks number 24. So it's something na we need to also to look into because thyroid is external. Dito siya sa leeg. There are those benign, there are those malignant. But we need consultation to double check everything. Hindi lang siya kaya ng kapain. Importante rin aniya ang tamang pangangalaga sa kalusugan, pagkain ng tama at pagtiyak sa tamang timbang. Samantala, isinama na rin ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa benefit packages nito ang congenital hypothyroidism, chronic thyroiditis at sakit sa parathyroid gland na umaabot sa mahigit 15,000 piso hanggang 23,000 piso. At mahigit 15,000 piso hanggang higit 70,000 piso para naman sa thyroid biopsy, partial thyroid lobectomy at thyroidectomy. Maaari itong ma-avail sa lahat ng PhilHealth accredited hospitals sa buong Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.